Isang click lang ng mouse ang narinig sa buong opisina. At sa isang iglap, gumuho ang lahat. Ang Cathleya Cosmetics, ang pangarap na binuo niya mula sa wala. Ang pangalan niya na isinugal niya at pinaghirapan. Ngayon, isa na lang itong kumunoy ng mga numerong pula. Handa siyang lamunin ng buo. Napahawak si Kathleen sa malamig na salamin ng kanyang bintana. Mula sa pinakatuktok ng building, tanaw niya ang mga ilaw ng syudad na dati simbolo ng kanyang tagumpay. Ngayon, para siyang tinutukso ng mga ito. Kinukot siya. Ang babaeng nakikita niya sa refleksyon ay hindi na niya kilala. Magulo ang buhok, namumugto ang mga mata, at may bakas ng pait sa mga labi. Ito ba ang resulta ng lahat ng kanyang pagsisikap? Ang mapaglarong ngiti ni Leo, ang kanyang Chief Financial Officer at pinagkakatiwalaang kaibigan, ang huling sumagi sa kanyang isip. Trust me, Kath, this investment will double our profits in 6 months, sabi nito sa kanya. Puno ng kumpiyansa at nagtiwala siya. Ibinigay niya ang lahat. Ang 6 na buwan ay naging isang bangungot na tumapos sa lahat. Ang investment ay isang multo. Ang pera ng kumpanya, kasama na ang tiwala niya, ay naglahong parang bula. Biglang tumunog ang kanyang cellphone at ang ingay nito ay parang isang bombang sumabog sa nakakabinging katahimikan. Pangalan ng bangko ang nakarehistro sa screen. Eto na, ang huling hatol. Sinagot niya ito nang may nanginginig na kamay. Hello? Good evening, Ma'am Kathleen, sabi ng isang malamig at walang emosyong boses sa kabilang linya. This is a final notice. If the company fails to settle the loan payment by tomorrow, we will have no choice but to start the foreclosure proceedings. Hindi na niya narinig ang mga sumunod na sinabi. Foreclosure. Isang salita na parang pumiga sa natitira pang hangin sa kanyang mga baga. I understand. Pilit niyang sinabi. Bago ibinaba ang tawag, napayuko siya sa kanyang mesa at doon na bumuhos ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Wala na. Tapos na ang laban. Isang tunog ng marahang pagbukas ng pinto ang nagpatigil sa kanyang pag-iyak. Inangat niya ang kanyang ulo. Handa nang paalisin kung sino man ang pumasok. Ngunit natigilan siya. Nakatayo sa may pintuan si Aidan. Ang matalik niyang kaibigan. Nakasuot ito ng mamahaling suit at ang presensya nito ay tila hindi nababagay sa naghihingalong opisina niya. Sa loob ng maraming taon, si Aidan ang kanyang takbuhan, ang kanyang kapatid-kapatidan. Pero ngayon, ayaw niyang makita siya. Ayaw niyang makita ang awa sa mga mata nito. Anong ginagawa mo rito, Aidan? Tanong niya. Ang boses ay garalgal. Naglakad ito palapit. Ang tunog ng kanyang sapatos sa sahig ay umaling-aungaw sa bawat sulok. Hindi ito umimik hanggang sa makarating ito sa harap ng kanyang mesa. Tinitigan siya nito ng diretso sa mata at walang awa siyang nakita. Mayroon itong kakaibang determinasyon. I heard what happened. Simpleng sabi nito. So, nandito ka para pagtawanan ako? O para sabihing, I told you so? Sarkastikong sagot ni Kathleen. Umiling si Aidan. Nandito ako para tulungan ka. Isang mapait na tawa ang kumawala sa bibig ni Kathleen. Tulungan ako? Aidan, milyones ang kailangan ko. Hindi ito mababayaran ng kahit anong pautang mo. Alam ko, sagot nito, hindi natitinag. Hindi kita pauutangin, Kathleen. Saglit na nagkaroon ng pag-asa sa dibdib ni Kathleen, pero agad din iyong nawala sa sumunod na sinabi ni Aidan. I will save your company. I will pay everything. Ibabalik ko sa iyo ang lahat ng nawala. Napatingin si Kathleen dito, naguguluhan. Pero, bakit? Anong kapalit? Huminga ng malalim si Aidan at ang mga mata nito ay tila tumagos sa kanyang kaluluwa. Ang sumunod na mga salita nito ay mas matalas pa sa anumang kutsilyo. Pakasalan mo ako, Kathleen. Natahimik ang buong mundo ni Kathleen. Pakiramdam niya ay nabingi siya. Inulit niya sa kanyang isip ang sinabi nito. Pilit na iniintindi
kung nagkamali lang ba siya ng dinig. Ano? You heard me? Marying sabi ni Aidan. Magpakasal tayo. A fake marriage. Ipapakilala kita bilang asawa ko sa pamilya ko. At sa loob ng 1 taon, magpapanggap tayo. Pagkatapos noon, malaya ka na. Nababaliw ka na ba? Sigaw ni Kathleen, napatayo. Pinagsasamantalahan mo ba ang sitwasyon ko? Ganyan ka na ba kadesperado? Ngunit nanatiling kalmado si Aidan. May kinuha itong folder mula sa kanyang briefcase at ipinatong ito sa mesa ni Kathleen. Isang kontrata. Binuksan niya ito. Marriage agreement. Nakasaad doon ang lahat ng detalye. Ang paglilipat ng pondo sa Cathleya Cosmetics, ang mga obligasyon niya bilang asawa, at ang kasunduan sa paghihiwalay pagkatapos ng 1 taon. Napakuyom ang kanyang mga kamao. Ito ay isang insulto, isang sampal sa kanyang pagkatao. Pero habang nakatitig siya sa kontrata, ang logo ng Cathleya Cosmetics sa kabilang papel ang sumasagi sa kanyang isipan. Ang mga pangarap niya, ang mga empleyado niyang aasa sa wala. Inangat ni Aidan ang kanyang tingin. Malamig, walang emosyon, parang hindi ito ang kaibigan na nakilala niya. You have 24 hours to decide, Kathleen. Huminto ito saglit. Ang mga mata ay nakatutok sa kanya. The company or your freedom? Hindi natulog si Kathleen ng gabing iyon. Nananatili siya sa kanyang opisina na parang isang kapitan na nagpasyang lumubog kasama ng kanyang barko. Ang bawat pagpatak ng orasan ay parang isang martilyong pumupukpok sa kanyang sentido, paalala ng ultimatum ni Aidan. 24 na oras, ang kumpanya o ang kanyang kalayaan. Sa pagsikat ng araw, nahanap niya ang sarili na nakatayo sa labas ng kanyang opisina, nakatingin sa mga empleyado niyang unti-unting dumarating. Nakikita niya ang pag-aalala sa kanilang mga mukha. Sila ang mga taong naniwala sa kanya, sumama sa kanyang pangarap. Lumapit sa kanya si Manang Celia, ang pinakamatanda nilang empleyado sa production line. May dala itong isang maliit na paper bag. Ma'am Kath, mahinang sabi nito, nagdala po ako ng pandesal. Baka po hindi pa kayo nag-aalmusal. Sa simpleng alok na yon, gumuho ang lahat ng pader na itinatayo ni Kathleen sa paligid ng kanyang puso. Ito ang mga taong mawawalan ng trabaho. Ito ang mga pamilyang maaapektuhan. Hindi lang ito tungkol sa kanya. Kailanman ay hindi naging tungkol lang sa kanya. Tumango siya. Pilit ng ngumiti. Salamat, Manang Celia. Pumasok siya muli sa kanyang opisina. Isinara ang pinto at kinuha ang kanyang cellphone. Sa isang hininga, tinawagan niya si Aidan. Isang ring lang, sumagot ito. Aidan speaking? Kathleen, sabi niya, ang boses ay walang buhay. Pumapayag na ako. Isang saglit na katahimikan ang namagitan sa kanila bago sumagot si Aidan. Okay, I'll send you the address. Be there in an hour. Ang address ay isang law office sa Makati, isang malamig at modernong lugar na walang bahid ng anumang personal na emosyon. Pagdating niya, nandoon na si Aidan, kausap ang isang abogado. Nakatayo ito, perpekto ang suot. Parang isang business transaction lang ang lahat ng ito para sa kanya. Kathleen! Bati nito, walang ngalang ngiti. Tumango lang siya bilang sagot. Inilatag ng abogado ang kontrata sa isang mahabang mesa na gawa sa salamin. Muli, binasa ni Kathleen ang bawat salita, bawat sugnay. Naroon ang lahat. Ang pagliligtas sa Cathleya Cosmetics, ang mga tungkulin niya, ang kasunduan na walang anumang pisikal na ugnayan na magaganap, at ang malinis na paghihiwalay pagkatapos ng 365 araw. Ito na ang presyo ng pangarap niya, ang kalayaan niya. Everything is in order as you requested, Sir Aidan. Sabi ng abogado, ibinigay sa kanya ang isang mamahaling pluma. Ang bigat nito sa kanyang kamay ay parang bigat ng buong mundo. Tumingin siya kay Aidan, naghahanap ng kahit anong bakas ng pag-aalinlangan
ng kahit anong emosyon ng dati nilang pagkakaibigan. Wala siyang nakita. Napayuko siya. Hindi niya namalayan, isang butil ng luha ang pumatak sa ibabaw ng kontrata, malapit sa linya kung saan siya pipirma. Mabilis niya itong pinunasan. Sa nanginginig na kamay, isinulat niya ang kanyang pangalan. Kathleen Alcantara. Isang pangalan na sa lalong madaling panahon ay magiging kasinungalingan. Pagkatapos ng pirmahan, ang sumunod na destinasyon nila ay ang City Hall. Naglakad siya, papasok sa opisina ng Huwes. Walang bulaklak, walang bisita, walang puting bestida, walang pag-ibig. Tanging sila lang dalawa at ang isang hukom na tila pagod na sa mundo. Ang mga salitang binibigkas ng hukom ay tila walang kahulugan. Ingay lang. Hanggang sa dumating ang tanong na kinatatakutan niya. Do you, Kathleen Alcantara, take this man, Aidan DeMarco, to be your lawfully wedded husband? Tumingin siya kay Aidan. Nakatingin din ito sa kanya. Ang mga mata ay seryoso. Ito na ang huling pagkakataon para umatras. Pero naipirma na niya ang kanyang kaluluwa. I do, sabi niya, at ang mga salita ay parang laso na lumabas sa kanyang bibig. Isinuot ni Aidan ang isang simpleng singsing sa kanyang daliri. Malamig ang metal sa kanyang balat. Isang paalala ng transaksyon na kanilang pinasok. You may now kiss the bride, sabi ng hukom. Nagkaroon ng isang awkward na sandali. Lumapit si Aidan at marahang idinampi ang kanyang mga labi sa noo ni Kathleen, isang halik na kasing lamig ng kanilang kasunduan. At ganoon lang. Sa loob ng ilang minuto, siya na si Mrs. Kathleen DeMarco, isang pangalan na parang hindi kanya. Ang huling hantungan nila sa araw na yon ay ang penthouse unit ni Aidan. Pagbukas ng pinto, isang malawak na espasyo ang bumungad sa kanya. Floor-to-ceiling windows, mamahaling kasangkapan, at isang perpektong tanawin ng buong syudad. Isang hawlang gawa sa ginto. This will be your home for the next year, sabi ni Aidan. Inilapag ang kanyang maliit na maleta sa sahig. My room is on the right, yours is on the left. Feel free to use anything you want. Naglakad si Kathleen papunta sa bintana. Tinitingnan ang mga ilaw sa labas. Pakiramdam niya ay mas malayo siya sa mga ito kaysa dati. Pakiramdam niya ay isang estranghero sa sarili niyang buhay. Narinig niya ang mga yabag ni Aidan palapit sa kanya. Tumayo ito sa kanyang tabi, nakatingin din sa labas. Magpahinga ka na, sabi nito. May mahalaga tayong gagawin bukas. Hindi siya lumingon. Ano yon? Maghanda ka, sabi ni Aidan. Ang boses ay simple at direkta, na parang isang CEO na nagbibigay ng utos. Bukas, makikilala mo ang mga magulang ko. Tahimik ang biyahe nila papunta sa mansyon ng mga DeMarco. Nakasandal si Kathleen sa bintana, nakatingin sa labas, ngunit alam ni Aidan na malayo ang lipad ng kanyang isip. Sa gilid ng kanyang mata, pinagmasdan niya ito, ang paraan ng pagkunot ng noo nito, ang bahagyang pag-igting ng kanyang mga labi. Sa bawat paghinga nito, sa bawat pagkurap ng mga pilik mata nito, parang isang pamilyar na kanta na kabisado niya ang bawat nota. Ilang taon na niyang itinatago ito. Ang pagtingin niya kay Kathleen ay hindi kailanman naging simpleng pagkakaibigan lang. Palagi itong higit pa. Siya ang liwanag sa madilim niyang mundo, ang tawa sa gitna ng kanyang mga obligasyon. Ngayon, narito ito sa tabi niya, bilang asawa niya sa papel. Ang sakit at ang saya ay naghahalo sa kanyang dibdib. Masakit dahil niloloko niya ito. Masaya dahil sa wakas, kahit sa isang kasinungalingan, nasa tabi niya ito. Kasalanan ko to, naisip niya. Kung sana'y naging matapang lang ako noon, kung sana'y sinabi ko na ang totoo. Pero duwag siya. At ang kaduwagan niya ang nagdala sa kanila sa sitwasyong ito. Pagpasok nila sa malaking gate ng mansyon, pumigat ang hangin sa loob ng sasakyan. Ito ang mundo niya. Isang mundo ng mga inaasahan, ng mga tradisyon, at ng malamig na pagturing.
Handa ka na ba? Tanong niya, mas para sa sarili niya kaysa kay Kathleen. Tumingin ito sa kanya at sa mga mata nito, nakita niya ang determinasyon, ang Kathleen na palaban. Ipinanganak akong handa, Mr. DeMarco. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Aidan. Kahit papaano, sa gitna ng lahat, nandoon pa rin ang babaeng hinahangaan niya. Ang hapunan ay isang sakuna na naghihintay na mangyari. Ang kanyang ina, si Elara DeMarco, ay isang babaeng ang bawat ngiti ay may kasamang matalas na pag-insulto. Ang kanyang ama, si Ricardo, ay isang taong ang bawat salita ay parang isang final business verdict. So Kathleen, simula ng kanyang ina, habang marahang iniikot ang wine sa kanyang kopita. Biglaan yata ang lahat. A whirlwind romance, sabi nga nila. Saan ba kayo unang nagkita ng anak ko? Bago pa man makasagot si Kathleen, sumabat na si Aidan. Matagal na kaming magkaibigan. Ngayon lang kami nagkaroon ng lakas ng loob na aminin ang nararamdaman namin. Ganoon ba? Sabi ni Elara. Ang mga mata ay nakatutok kay Kathleen. Ang pag-ibig na talaga, hindi mo inaasahan. Lalo na siguro kapag ang isang maliit na kumpanya ay nangangailangan ng tulong. Tama ba? Naramdaman ni Aidan ang pag-igting ng katawan ni Kathleen sa tabi niya. Hinawakan niya ang kamay nito sa ilalim ng mesa, isang munting kilos ng suporta. Ang Cattleya Cosmetics ay isang matatag na kumpanya na may maliit na problema lang, ma. Mariing sagot ni Aidan. At wala itong kinalaman sa desisyon naming magpakasal. Ang kanyang ama, na kanina patahimik, ay nagsalita sa wakas. Ang boses nito ay kasing bigat ng buong mansyon. Idan, alam mo ang nangyari sa tiyo mo kay Alfredo. Natahimik ang lahat. Ito ang multo ng kanilang pamilya. Ang kapatid ng kanyang ama na naubos ang lahat ng yaman dahil sa isang babaeng pinakasalan nito na sa huli ay isa palang manloloko. Ang tiwala ay hindi basta-basta ibinibigay. Pagpapatuloy ng kanyang ama, ang mga mata ay nakatuon kay Kathleen na parang sinusuri nito ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. Lalo na sa mga taong bigla na lang dumarating kapag may pagkakataon. Tandaan mo, ang pangalan ng pamilyang ito ay mas mahalaga kaysa sa anumang panandaliang damdamin. Hindi na nakatiis si Kathleen. Binitawan nito ang kamay niya at humarap sa kanyang ama. Sir, with all due respect, I built my company from my own sweat and tears. Hindi ko po kailangan ng pera ng kahit sino. Para lang, Kathleen! Putol ni Aidan marahan pero may diin. Pero ang kanyang ama ang sumagot. Hindi mo kailangan? Pero tinanggap mo ang tulong ng anak ko, hindi ba? Iyon na ang huling patak. Tumayo si Aidan. Ang tunog ng pag-urong ng kanyang silya ay umalingaw-ngaw sa buong dining hall. Lahat sila ay napatingin sa kanya. Gulat. Hindi siya kailanman tumututol. Tama na pa, sabi ni Aidan. Ang boses ay kalmado pero may bigat ng galit. Si Kathleen ang asawa ko. Ang pagdudahan ninyo siya ay pagdudahan ninyo ako. At kung hindi ninyo siya kayang respetuhin, mas mabuti pang umalis na lang kami. Tumingin siya kay Kathleen. Tara na. Iniwan nilang nakanganga ang kanyang mga magulang. Habang naglalakad sila palabas, hinawakan ni Kathleen ang braso niya. Sa unang pagkakataon, mula nang magsimula ang lahat, nakita niya ang pagkalito at pagkagulat sa mga mata nito para sa kanya. Ang biyahe pabalik sa penthouse ay mas tahimik kaysa kanina. Ang tensyon ay halos masasalat sa hangin. Pagdating nila, dumiretso si Kathleen sa bintana. Tinitingnan ang syudad sa ibaba. Nilapitan siya ni Aidan. Alam niyang may gusto itong sabihin. Lumingon ito sa kanya. Ang mga mata ay puno ng mga tanong na hindi nito masabi. Ang pagkukunwari at ang galit sa mukha nito kanina ay napalitan ng isang bagay na mas malalim, mas totoo. Bakit mo to ginagawa, Aidan? Mahinang tanong nito. Ang boses nito ay hindi na galit o sarkastiko.
Ito ay isang tunay na tanong. Ang totoo. Nakatitig lang si Aidan sa kanya. Gustong-gusto niyang isigaw ang lahat. Dahil mahal kita. Noon pa. At handa akong gawin ang lahat. Kahit ang pinakamalaking kalokohan. Para lang maprotektahan ka. Pero nanatili siyang tahimik. Ang kanyang katahimikan ang naging sagot. Isang sagot na lalong nagpalalim sa mga tanong sa pagitan nilang dalawa. Ang penthouse ay naging entablado nila at sila ang mga bida sa isang palabas na sila lang ang nakakaalam. Sa unang linggo ng kanilang pagsasama, naging rutine na ni Kathleen ang pagpapractice sa salamin. Ngumingiti siya hanggang sa mangawit ang kanyang mga panga. Sinusubukan niyang hanapin ang tamang timpla ng saya at pagmamahal sa kanyang mga mata. Isang bagay na matagal na niyang hindi nararamdaman. Naging direktor nila si Aidan. Dapat alam mo kung paano ko gusto ang kape ko. Sabi nito isang umaga, habang nagbabasa ng dyaryo sa kanilang breakfast nook. Black, 2 sugars. Ayoko ng creamer. Okay, sagot ni Kathleen. Isinusulat ito sa kanyang isipan na parang isang corporate memo. Allergic ako sa hipon, sabi nito sa isa pang pagkakataon. Kaya huwag kang o-order niyan kapag may kasama tayong iba. Noted. Bawat araw ay may bagong aralin. Mga paboritong pelikula, mga ayaw na kulay, mga nakakatawang alaala mula sa pagkabata na kailangan niyang kabisaduhin. Para siyang isang actress na naghahanda para sa pinakamalaking papel ng kanyang buhay. Isang hapon, isang hindi inaasahang bisita ang dumating. Ipinakilala siya ni Aidan bilang si Marco, ang kanyang pinsan. Si Marco ay ang kabaligtaran ni Aidan. Palangiti, magaling magsalita, at kaagad na nagpakita ng kabaitan kay Kathleen. So you're the one who finally captured my cousin's heart. Masayang sabi ni Marco. Kinakamayan siya. I'm so happy for you both. Alam mo, itong si Aidan, sobrang tahimik niyan. You bring out the best in him, Kathleen. Ngumiti lang si Kathleen, ang nangiting pinraktis niya. He's a great man. Of course he is, sabi ni Marco. Tinapik ang balikat ni Aidan. Manang-mana sa pamilya. Anyway, I'm here to give you this. May iniabot itong maliit na kahon, isang mamahaling porselas. Welcome to the family, Kathleen. Habang nakikipag-usap si Marco, naramdaman ni Kathleen ang isang kakaibang ginhawa. Mabuti na lang at may isang miyembro ng pamilya de Marco na bukas palad siyang tinanggap. Hindi niya namalayan na unti-unti, nakuha ni Marco ang kanyang tiwala. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay nangyayari kapag sila na lang ni Aidan ang naiiwan. Gabi-gabi, matapos ang kanilang pag-arte sa araw, umuupo si Aidan sa tabi niya sa sala habang abala si Kathleen sa pag-aaral ng mga dokumento ng Cathleya Cosmetics. Ang pondo mula kay Aidan ay pumasok na at ngayon, nasa kanya ang mabigat na tungkulin na muling buhayin ang kumpanya. That marketing plan won't work, biglang sabi ni Aidan isang gabi. Sumisilip sa laptop niya. Tiningnan siya ni Kathleen ng masama. Excuse me? I've been doing this for years. I know, kalmadong sagot nito. But your target market has shifted. You need a stronger digital presence. Sa una, binaliwala niya ang mga mungkahi nito. Ngunit habang ipinapaliwanag ni Aidan ang kanyang mga ideya na may kasamang datos at mga prediksyon, napahanga siya. Hindi lang pala pera ang binigay nito. Ibinibigay din nito ang kanyang oras at talino. Madalas, inaabot sila ng madaling araw sa pag-uusap tungkol sa negosyo at sa mga sandaling iyon, nakakalimutan ni Kathleen na isa lang itong kasunduan. Nakikita niya ang isang partner, isang gabi, sa sobrang pagod at stress, bigla na lang siyang nilagnat. Nakatulugan niya ang mga papel sa mesa. Nagising siya sa isang marahang tapik sa kanyang balikat. Pagmulat niya, nakita niya si Aidan. May dalang isang basong tubig at gamot. May lagnat ka, sabi nito. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Hinawakan nito ang kanyang noo
At sa simpleng pagdampi ng kamay nito, isang kakaibang kuryente ang gumapang sa kanyang buong katawan. Uminom ka muna ng gamot. I'll get you a blanket. Pinanood niya itong kumilos. Kinuha nito ang pinakamakapal na kumot mula sa kwarto nito. Inalalayan siya nitong humiga sa sofa at umupo ito sa sahig sa tabi niya. Nagbabantay. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Bakit ganito kabilis ang tibok nito? Dahil ba sa lagnat o dahil sa lalaking nag-aalalang nakatitig sa kanya ngayon? Hindi niya alam at natatakot siyang alamin ang sagot. Makalipas ang ilang araw, dumalo sila sa isang malaking corporate event. Ito ang unang pagkakataon na haharap sila sa publiko bilang mag-asawa. Suot ang kanyang pinakamagandang damit at ang peking ng ngiti. Kumapit siya sa braso ni Aidan. Relax, bulong nito. Just stick to the script. Magaling silang umarte. Binabati nila ang mga tao, nagtatawanan, at nagpapakita ng isang perpektong imahe ng bagong kasal na masaya. Hanggang sa isang lalaki ang humarang sa kanilang daraanan. Si Mr. Velasco, isang dati niyang business partner na tumalikod sa kanya noong nagsimula siyang malugi. Well, look who's here? Sabi ni Velasco. Ang mga mata ay mapanuri. Kathleen Alcantara. O dapat ba? Mrs. DeMarco na? Ang bilis mo namang nakahanap ng bagong investment. Nanigas si Kathleen. Ang mga salita ay tumusok na parang mga karayom. Bago pa siya makasagot, naramdaman niya ang paghigpit ng hawak ni Aidan sa kanyang baywang. Humarap ito kay Mr. Velasco. Ang mukha ay walang emosyon. Watch your mouth, Velasco, malamig na sabi ni Aidan. Tumawa ang lalaki. Bakit, DeMarco? Natatakot ka bang malaman ng mga tao na ang pinakasalan mo ay isang desperadong babae na... Hindi na natapos ni Velasco ang kanyang sasabihin. Sa isang mabilis at hindi inaasahang kilos, binitawan ni Aidan si Kathleen at sinuntok si Velasco ng buong lakas. Tumalsik ang lalaki sa sahig, natahimik ang buong paligid. Lahat ng mata ay napunta sa kanila. Humarap si Aidan. Sa nagulat na si Kathleen, hinawakan ng kanyang kamay at nagsimulang maglakad palayo sa gulo. Bago sila tuluyang makalabas, lumingon ito sa nakahandusay na si Velasco. Walang sino man ang pwedeng manakit sa asawa ko. Ang insidente sa party ay nag-iwan ng isang malakas na alingawngaw sa pagitan nila ni Kathleen. Pag-uwi nila, hindi ito umimik. Dumiretso ito sa sarili nitong kwarto at doon nagkulong. Alam ni Aidan na hindi lang pagkagulat ang naramdaman nito. Nakita niya iyon sa mga mata nito bago ito pumasok sa silid. Isang bagay na kahawig ng pasasalamat o marahil pagkalito. Kinabukasan, habang nagkakape sila, si Kathleen ang unang bumasag sa katahimikan. Salamat, sabi nito, hindi nakatingin sa kanya. Para kagabi. Tumingin si Aidan sa kanya mula sa ibabaw ng kanyang tasa. Gagawin ko ulit yon kung kinakailangan. Alam ko, sagot nito, at sa wakas ay tumingin sa kanya. Ang hindi ko maintindihan ay kung bakit. Dahil mahal kita. Gusto na namang isigaw yon ni Aidan. Pero sa halip, ang lumabas sa bibig niya ay, bahagi yon ng kasunduan. Kailangan kong protektahan ang asawa ko kahit peke pa iyan. It's about protecting the family name. Nakita niya ang bahagyang pagkadismaya sa mukha ni Kathleen bago ito muling yumuko. Isang parte sa kanya ang nagsisi sa sinabi niya. Isang parte naman ang nakahinga ng maluwag dahil naitago na naman niya ang totoo. Makalipas ang isang linggo, kinailangan nilang maglakbay papuntang Cebu para sa isang business conference. Ito ay isang mahalagang kaganapan kung saan kailangan nilang ipakita ang isang united front. Ang buong araw ay napuno ng mga meeting at peking ngiti. Pero habang pinapanood ni Aidan si Kathleen na magsalita sa harap ng mga potensyal na investor para sa Cattleya, hindi niya maiwasang mamangha. Ang talino nito, ang determinasyon, ang paraan kung paano nito nabibighani ang lahat sa kwarto. Ito ang mga dahilan kung bakit siya unang nahulog dito. Pauwi na sila ng gabi ng
Biglang bumuhos ang malakas na ulan. Ang daan sa bundok na kanilang binabagtas ay madilim at madulas. At sa kalagitnaan ng kawalan, biglang umubo at namatay ang makina ng kanilang sasakyan. Perfect! Sarkastikong sabi ni Kathleen. Walang signal, sabi ni Aidan. Pagkababa ng kanyang cellphone. We're stuck. Walang mga bahay sa paligid. Ang tanging nakikita nila ay isang maliit at luma na karinderya sa gilid ng daan na may nakasinding ilaw pa. Wala silang pagpipilian. Mukhang kailangan nating magpalipas ng gabi dito, sabi ni Aidan. Ang may-ari ng lugar, isang matandang mag-asawa, ay mabait silang tinanggap. Mayroon daw silang isang maliit na kwarto sa likod na pwede nilang upahan. Isang kwarto, isang kama. Ang tensyon sa pagitan nila ay halos hiniwa ng kutsilyo. Sa sahig na lang ako, mabilis na sabi ni Aidan. Hindi okay lang. Pwede tayong maglagay ng unan sa gitna. Sagot naman ni Kathleen, halatang hindi rin komportable. Ang kwarto ay simple lang. Isang kama, isang mesa, at isang gasera na nagbibigay ng nanginginig na liwanag dahil naputol din ang kuryente. Ang tunog lang ng ulan sa bubong na yero ang maririnig. Naupo sila sa magkabilang dulo ng kama, nakatalikod sa isa't isa. Ang katahimikan ay puno ng mga salitang hindi masabi. Aidan, basag ni Kathleen sa katahimikan. Naalala mo pa ba noong college tayo? Noong na-stuck din tayo sa library dahil sa bagyo? Napangiti si Aidan. Paano niya makakalimutan yon? Oo naman. Kinain natin lahat ng junk food sa bag mo habang nagkukwento ka tungkol sa mga pangarap mo. Pangarap kong magtayo ng sarili kong kumpanya, sabi ni Kathleen. Ang boses ay malambing. At ikaw, ang pangarap mo noon ay maging isang photographer. Maglakbay sa buong mundo. Napabuntong hininga si Aidan. Ang mga pangarap ay nagbabago. O baka naman tinatalikuran lang natin? Mahinang tanong ni Kathleen. Lumingon si Aidan sa kanya. Sa liwanag ng gasera, nakita niya ang lungkot sa mga mata nito. Hindi na ito ang CEO ng Cathleya o ang peking Mrs. DeMarco. Ito si Kath, ang kaibigan niya, ang babaeng minamahal niya. Minsan, may mga bagay na mas mahalaga kaysa sa sarili nating pangarap. Sabi ni Aidan, ang mga mata ay nakatitig sa kanya. Katulad ng ano? Hindi na niya napigilan. Inabot niya ang pisngi nito. Marahang hinaplos. Naramdaman niya ang bahagyang panginginig nito sa kanyang paghawak. Katulad nito. Dahan-dahan, inilapit niya ang kanyang mukha. Pinagmasdan niya ang mga mata nito, naghihintay ng kahit anong senyales ng pagtutol. Pero wala. Nanatili lang itong nakatitig sa kanya. Ang mga mata ay parang malalim na dagat na handa siyang lunurin. At hinalikan niya ito. Hindi ito tulad ng halik sa noo noong kasal nila. Ito ay totoo. Marahan sa simula, puno ng pag-aalinlangan bago ito lumalim. Naramdaman niya ang pagsuko ni Kathleen, ang pagbukas ng mga labi nito, ang paghawak ng kamay nito sa kanyang batok. Sa sandaling iyon, nawala ang kontrata, nawala ang pagkukunwari. Tanging sila lang dalawa, 2 taong matagal nang naghihintayan. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, pareho silang habol ang hininga. Ang katahimikan ay bumalik, ngunit ngayon, ito ay puno ng isang emosyon na pareho nilang kinatatakutan at inaasam. Nakatingin lang sila sa isa't isa, hindi alam ang susunod na sasabihin. Ang mga tanong ay nakabitin sa hangin. Mas malakas pa kaysa sa patak ng ulan sa labas. Ano ba talaga tayo, Aidan? Bulong ni Kathleen, ang boses ay nanginginig. Ang tanong na yon ang gumising kay Aidan. Sa katotohanan, ang sagot ay nasa dulo ng kanyang dila. Ngunit ang takot ay muling nanaig. Habang ang ulan ay nagdadala ng hindi inaasahang pag-iibigan kina Aidan at Kathleen sa Cebu, sa Maynila, si Marco DeMarco ay nakaupo sa kanyang marangyang opisina. Pinapanood ang pagbagsak ng ulan sa salaming bintana.
na may isang ngiti ng tagumpay. Sa kanyang kamay, hawak niya ang kanyang cellphone. Tinitingnan niya ang mga larawan ni na Aidan at Kathleen mula sa business conference na ipinadala ng kanyang espiya. Mukha silang masaya. Mukha silang in love. Magaling! Bulong niya sa sarili. Umarte pa kayo. Mas masakit ang pagbagsak. Pinindot niya ang isang numero sa kanyang phone book. Matapos ang ilang ring, isang nanginginig na boses ang sumagot. Sa Sir Marco? Leo, malamig na sabi ni Marco. Kamusta na ang buhay ng isang taksil? Narinig niya ang hirap na paglunok ni Leo sa kabilang linya. Si Leo, ang dating CFO ng Cathleya Cosmetics, ang taong nagbagsak sa kumpanya ni Kathleen, ang taong walang alam na siya ay isa lamang utusan. Sir, ginawa ko na po ang pinapagawa ninyo. Kailan ko po makukuha ang bayad ko? Isang tawa ang kumawala kay Marco. Huwag kang mag-alala. Darating din iyan. Pero may huling pabor pa akong hihilingin sa'yo. Ano po yon? Manahimik ka lang. Magtago ka kung saan hindi ka mahahanap. At kapag may nagtanong, ituro mo ang lahat ng sisi kay Kathleen. Sabihin mong siya ang nag-utos sa'yo na gawin ang investment na yon para makuha ang insurance. Understood? Pero sir, understood? Mariing ulit ni Marco. Ang boses ay nagbabanta na. Oo po, sir. Understood. Ibinaba ni Marco ang tawag at inihagis ang cellphone sa kanyang mesa. Mga hangal. Akala nila ay makakalusot sila. Tumayo siya at lumapit sa isang malaking painting sa kanyang dingding. Maingat niya itong inangat para ilantad ang isang nakatagong vault. Binuksan niya ito gamit ang kanyang fingerprint at isang kombinasyon. Sa loob, sa gitna ng mga dokumento at pera, ay isang manipis na folder. Kinuha niya ito. Ang marriage agreement ni na Aidan at Kathleen. Hinaplos niya ang papel. Ito ang kanyang obra maestra. Ang kanyang alas. Matagal na niyang alam ang lihim na pagtingin ni Aidan kay Kathleen. Matagal na niyang pinag-aralan ang kahinaan ng kanyang pinsan. Ang pag-ibig nito, ang magiging sarili nitong lason. Ang plano ay simple, ngunit napakatalino. Una, ibagsak ang kumpanya ni Kathleen para lumikha ng isang desperadong sitwasyon. Pangalawa, hayaan si Aidan ang kabalyero na pumasok at mag-alok ng isang solusyon na siguradong ikasisira nito sa mata ng kanilang pamilya, isang pekeng kasal. At pangatlo, sa tamang panahon, isisiwalat niya ang lahat. Sa isang iglap, mawawala kay Aidan ang lahat. Ang tiwala ni Kathleen, ang respeto ng kanilang pamilya, at higit sa lahat, ang mana na matagal nang inaasam ni Marco. Siya ang magiging tagapagligtas, ang mas karapat-dapat na DeMarco. Tiningnan niya ang kalendaryo. Ang anibersaryo ng DeMarco Corporation ay nalalapit na. Iyon ang perpektong entablado, ang pinakamalaking pagtitipon ng mga mayayaman at makapangyarihan sa bansa. Kinuha niya ang kanyang personal na cellphone, isa na walang nakakaalam. Nag-type siya ng isang mensahe sa isang contact na nakasave bilang Bulldog, isa sa mga pinakamahuhusay at pinakawalang pusong mamamahayag sa industriya. I have a story that will shake the business world, type niya. The heir of the DeMarco Empire and his fake, gold-digging wife, I have the proof. Are you interested? Agad na nag-reply ang kausap. Always. Ngumiti si Marco. Kinuha niya ang kopya ng kontrata at kinunan ito ng litrato, bawat pahina. Sinigurado niyang malinaw ang pirma ni Aidan at Kathleen at ang mga detalye ng kanilang kasunduan. Nag-draft siya ng isang email. Inattach niya ang mga litrato, ang subject, CEO Aidan DeMarco's fake marriage, a plot to secure inheritance. Tinitigan niya ang send button. Ilang segundo pa, ilang araw pa, hihintayin niya ang perpektong sandali. Kapag ang lahat ay masaya na, kapag si Aidan ay kampante na, kapag si Kathleen ay nagsisimula ng maniwala,
doon niya ito ipapasabog. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang nangiting kasing lamig ng kanyang puso. Ang laro ay malapit ng matapos at siya ang siguradong mananalo. Ang Grand Ballroom ng DeMarco Hotel ay parang isang kalawakan na puno ng nagniningning na mga bituin. Ang mga chandelier ay kumikinang na parang mga diamante at ang himig ng isang string quartet ay pumupuno sa hangin. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi na kailangan ni Kathleen na praktisin ang kanyang ngiti. Kusa itong lumalabas. Hawak niya ang braso ni Aidan at ang init ng kamay nito na nakapatong sa kanya ay totoo. Ang bawat pagngiti nito sa kanya kapag may bumabati sa kanila ay tila hindi na isang palabas. Matapos ang halik sa Cebu, may nagbago. Ang pader sa pagitan nila ay unti-unting gumuho at sa ilalim nito, isang hardin ang nagsisimulang mamukadkad. "You look beautiful tonight," bulong ni Aidan sa kanyang tainga. At naramdaman ni Kathleen ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Para itong totoong panaginip at ayaw na niyang magising. "Attention everyone!" Anunsyo ng MC sa entablado. "And now, a special presentation to honor the 50th anniversary of the DeMarco Corporation." Nagpalakpakan ng lahat. Ang mga ilaw ay bahagyang dumilim at ang lahat ng atensyon ay napunta sa isang dambuhalang screen sa likod ng entablado. Nagsimula ang isang video, nagpapakita ng kasaysayan ng kumpanya. Nakangiti si Kathleen habang nanonood. Nakasandal ang ulo sa balikat ni Aidan. Ito na ang mundo niya ngayon. At sa kaibuturan ng kanyang puso, nagsisimula na siyang maniwala na marahil ito talaga ang para sa kanya. Ngunit biglang natigil ang video. Napalitan ito ng isang itim na screen. At pagkatapos, isang imahe ng isang news article ang biglang lumitaw. Ang headline ay nakasulat sa malalaki at mapanirang mga letra. "C.O. Aidan DeMarco's fake marriage, a plot to secure inheritance." Natahimik ang buong ballroom. Ang musika ay biglang tumigil. Ang masayang bulungan ay naging isang nakakabinging katahimikan. Parang huminto ang pagtibok ng puso ni Kathleen. Hindi ito totoo. Ngunit ang sumunod na imahe na lumitaw sa screen ay isang bagay na hindi niya maitatanggi. Isang malinaw na kopya ng kanilang kontrata. Bawat pahina, bawat salita, bawat sugnay. At sa huling pahina, ang dalawang pirma na siyang tumapos sa kanyang kalayaan at nagsimula sa kanyang kasinungalingan. Ang pirma niya at ang pirma ni Aidan. Naramdaman niya ang pag-iba ng hangin. Ang mga bulungan ay naging isang malakas na dagundong sa kanyang tainga. Ang bawat pares ng mata sa kwartong yon ay nakatutok sa kanya. Hindi na siya si Kathleen Alcantara, ang matagumpay na negosyante. Hindi na siya si Mrs. DeMarco, ang kahanga-hangang asawa. Sa mga mata nila, isa lang siyang manggagamit. Isang gold digger. Tumingin siya kay Aidan. Ang mukha nito ay namumutla. Ang mga mata ay nanlalaki sa gulat at takot. Hinawakan nito ang kanyang kamay, pero parang yelo ang naramdaman niya. "Kath, I can explain." Pero huli na ang lahat. Tumingin siya sa mesa ng mga DeMarco. Ang ina ni Aidan ay nakatingin sa kanya na may sukdulang pandidiri. Ang ama nito ay nakatingin sa kanya na parang isang basurang kailangang itapon. At si Marco, lumapit ito sa kanya. Ang mukha ay puno ng pekeng awa. "Kathleen, I'm so sorry. Hindi ko alam." Pero ang mga mata nito ay nagsasabi ng ibang kwento. May kislap ng tagumpay. Doon niya naintindihan ang lahat ng ito. Ang pag-aalaga ni Aidan, ang mga gabi ng pag-uusap, ang halik sa ilalim ng ulan. Lahat ay may presyo. Lahat ay parte ng isang plano para makuha ang mana. Ginamit siya, ang kanyang kahinaan, ang kanyang pagbagsak. Lahat ay naging kasangkapan para sa ambisyon ni Aidan. Isang puting init na galit ang umakyat mula sa kanyang tiyan papunta sa kanyang dibdib.
Kumawala siya sa pagkakahawak ni Aidan. "Don't touch me!" Sigaw niya Asya. Ang boses ay basag. "Kath, please, makinig ka!" Pagmamakaawa ni Aidan, sinusubukang ilayo siya sa mga mapanuring mata ng mga tao. Itinulak niya ito palayo. Ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay bumuhos na parang agos ng ilog. "Makinig? Saan? Sa isa pa bang kasinungalingan? Ginamit mo lang ako." "Hindi totoo yan. Hindi totoo." Tumawa siya ng mapait. "Nakasulat lahat doon, Aidan. 1 taon. 1 taon ng pagkukunwari para sa pera. At ako, ang tanga, naniwala." Ang sakit ay humihiwa sa kanyang puso. "Pinaniwala mo ako na baka totoo na ito. Yun pala, isa lang akong puhunan sa laro mo." Hindi na niya kaya. Hindi na niya kayang tagalan ang mga tingin. Ang kahihiyan. Ang katotohanan. Hinubad niya ang sing-sing sa kanyang daliri. Ang malamig na metal na simbolo ng kanilang kasunduan. Itinapon niya ito sa dibdib ni Aidan. "Tapos na tayo," sabi niya. Bawat salita ay puno ng lason at pait. Ang kasal na ito at ang pagkakaibigan natin. Tinalikuran niya ito at nagsimulang tumakbo. Narinig niya ang pagtawag ni Aidan sa kanyang pangalan. Pero hindi na siya lumingon. Tumakbo siya palabas ng hotel. Hindi alintana ang mga taong nababangga niya. Paglabas niya, bumuhos ang malakas na ulan na tila nakikidalamhati sa kanyang wasak na puso. Nabasa ang kanyang mamahaling damit, kumalat ang kanyang makeup, ngunit wala na siyang pakialam. Ang ulan ay hindi kayang hugasan ang dumi ng kahihiyan at sakit na nararamdaman niya. Ang tunog ng pagbagsak ng sing-sing sa sahig ng ballroom ay mas malakas pa sa anumang sigaw sa pandinig ni Aidan. Pinanood niya si Kathleen na tumakbo palayo. Isang pulang multo sa gitna ng nagkakagulong mga tao. Sinubukan niyang habulin ito, pero hinarang siya ng kanyang ama. "Saan ka pupunta?" Matigas na tanong ni Ricardo. Ang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Para habulin ang babaeng yon, ang babaeng nagdala ng kahihiyan sa pamilyang ito? "Pa, hindi niyo naiintindihan. Ako pa ang hindi nakakaintindi?" Sigaw ng kanyang ama. At sa unang pagkakataon, nakita ni Aidan na nanginginig ito sa galit. "Ibinigay ko sa iyo ang lahat. Isang kondisyon lang ang hiningi ko, Aidan. Isang disenteng asawa. At ito ang ibibigay mo sa akin? Isang iskandalo? Siya ang mahal ko." Isinigaw ni Aidan ang mga salitang matagal na niyang kinimkim. Pero ngayon, ang mga ito ay walang bigat, walang kahulugan. Tumawa ang kanyang ama ng mapait. "Pag-ibig? Huwag mo akong patawanin. Mula ngayon, wala ka ng karapatan sa kahit anong mana. Hindi ka na bahagi ng pamamahala ng kumpanya. You are on your own." Tinalikuran siya ng kanyang ama. Ang kanyang ina ay hindi man lang siya tiningnan. Si Marco ay lumapit, tinapik siya sa balikat na may pekeng simpatsya. "Pinsan, kung kailangan mo ng tulong." Tinabig ni Aidan ang kamay nito. "Huwag mo akong hawakan." Tinalikuran niya ang lahat. Ang kanyang pamilya, ang kanilang kayamanan, ang mundo na kanyang kinagisnan. Tumakbo siya palabas. Hinahanap si Kathleen, pero huli na ang lahat. Wala na ito. Naglaho na parang bula sa gitna ng malakas na ulan. Ang sumunod na mga araw ay isang malabong bangungot. Ang penthouse na dati puno ng presensya ni Kathleen ay naging isang malamig at malawak na kulungan. Nakikita niya ito sa lahat ng dako, sa tasa ng kape na naiwan nito, sa libro na hindi nito natapos basahin, sa amoy ng kanyang pabango na nanatili sa mga unan. Tinatawagan niya ito, pero ang telepono nito ay hindi na makontak. Pinuntahan niya ang dati nitong apartment, ang opisina ng Kathleya, ngunit walang nakakaalam kung nasaan ito. Isang gabi, sa gitna ng kanyang pag-iisa at pagkalunod sa alak, umupo siya sa sahig ng sala, napapaligiran ng dilim. At doon, sa gitna ng kanyang paghihirap, nagsimulang umilaw ang mga pulang bandila
sa kanyang isipan. Ang biglaang pagbagsak ng Katleya, ang perpektong tiyempo ng paglabas ng iskandalo, ang ngiti sa mga mata ni Marco. May mali. Kinuha niya ang kanyang laptop. Sa kabila ng pagkahilo, pinilit niyang mag-isip. Sino ang nakinabang sa lahat ng ito? Siya ba? Hindi. Nawala sa kanya ang lahat. Si Kathleen. Mas lalo namang hindi. Tanging isang tao lang. Si Marco. Nagsimula siya ng maghalungkat. Ginamit niya ang natitira niyang koneksyon at pera para umupa ng isang pribadong investigador. Ipinahanap niya ang lahat ng impormasyon tungkol kay Marco at ang mga piraso ng puzzle ay unti-unting nabuo. Isang ulat mula sa investigador ang nagpakita ng mga bank transfer mula sa isang offshore account na pag-aari ni Marco papunta sa account ni Leo, ang CFO ni Kathleen. Pagkatapos, isang CCTV footage ang lumabas, 1 linggo bago ang anibersaryo, kuha sa isang madilim na parking lot. Si Marco, nakikipagkita sa isang kilalang mamamahayag, ang Bulldog. May iniabot itong isang sobre. Napakuyom ang mga kamao ni Aidan. Ang galit niya ay hindi na para sa kanyang ama o sa sitwasyon. Ito ay puro at dalisay na galit para sa kanyang pinsan, ang ahas na matagal niyang itinuring na kapatid. Ginamit siya ni Marco. Ginamit silang dalawa ni Kathleen. Ang pag-ibig niya, ang desperasyon ni Kathleen, lahat ay naging piyesa sa laro ni Marco. Ngunit ang pinakamasakit sa lahat ay ang katotohanan na siya pa rin ang may kasalanan. Ang kanyang kaduwagan ang nagbigay daan para mangyari ang lahat ng ito. Kung naging tapat lang siya mula sa simula, kung ipinaglaban lang niya si Kathleen sa tamang paraan, hindi sana sila aabot sa ganito. Napatingin siya sa larawan ni Kathleen sa kanyang telepono, isang kuha noong college. Nakangiti ito habang hawak ang isang kamera. Ang pangarap nitong nakalimutan na. Tumayo siya. Ang alak, ang pagsisisi, ang paghihirap, kailangan na niyang itigil ang mga ito. Hindi ito ang paraan para maibalik si Kathleen. May isa pang mensahe na dumating mula sa investigador. Isang address. Nasa isang maliit na probinsya sa Batangas ang target, sir. Nagtatrabaho sa isang maliit na coffee shop malapit sa dagat. Isang maliit na sinag ng pag-asa ang sumilay sa puso ni Aidan. Hindi pa huli ang lahat. Kinuha niya ang susi ng kanyang sasakyan. Iniwan niya ang penthouse, ang marangyang buhay, ang pangalang DeMarco. Wala na siyang pakialam sa mga yon. Isa lang ang mahalaga ngayon. Ang mahanap si Kathleen. At kahit gaano pa katagal, kahit gaano pa kahirap, gagawin niya ang lahat para makuha muli ang tiwala nito. Kahit na ito pa ang huling bagay na magawa niya sa kanyang buhay. Nagmaneho siya paalis, palayo sa syudad ng mga kasinungalingan, patungo sa isang lugar kung saan umaasa siyang naghihintay ang katotohanan at pagpapatawad. Ang amoy ng alat mula sa dagat at ang aroma ng bagong timplang kape ang gumigising kay Kathleen tuwing umaga. Dito sa isang maliit na bayan sa Batangas, walang mga skyscraper na nagpapaalala ng kanyang kabiguan. Walang mga mamahaling sasakyan na sumisimbolo sa kasinungalingan. Tanging ang payapang alon, ang maiinit na ngiti ng mga lokal, at ang simpleng trabaho sa isang coffee shop na tinawag na kapihan sa dalampasigan. Dito, hindi siya si Kathleen Alcantara, ang bigong CEO. Hindi rin siya si Mrs. DeMarco, ang pekeng asawa. Dito, siya lang si Kath, ang babaeng magaling gumawa ng latte art. Unti-unti, naghilom ang kanyang mga sugat. Ang galit ay napalitan ng pagtanggap. Ang sakit ay napalitan ng isang mapait na aral. Naging manhid na ang kanyang puso at sa tingin niya, mas mabuti na iyon. Ang manhid ay hindi na muling masasaktan. Isang hapon, habang nagpupunas siya ng mga mesa, napatigil siya at napatingin sa dagat. Ang papalubog na araw ay nagpipinta ng kulay kahel at lila sa kalangitan. Ganda. Tahimik. Ngunit sa gitna ng katahimikan, may isang imahe na pilit pa ring sumisingit sa kanyang isipan.
ang mukha ni Aidan. Ang mga mata nito napuno ng pagsisisi bago niya ito talikuran. Hinahabol pa rin siya ng mga tanong. Ginamit nga lang ba siya nito? O baka, sa likod ng lahat ng kasinungalingan, mayroon ding katotohanan? Iwinaksin niya ang mga iniisip. Tapos na yon. Ito na ang buhay niya ngayon. Nagpatuloy siya sa kanyang ginagawa nang may isang anino na tumabon sa kanyang kinatatayuan. Miss, pwede mag-order? Isang pamilyar na boses. Isang boses na sa loob ng maraming buwan ay pilit niyang kinakalimutan ngunit kabisado pa rin ng kanyang puso. Dahan-dahan siyang lumingon. At ang mundo niya ay muling huminto. Nakatayo sa harap niya si Aidan. Magulo ang buhok nito, may ilang araw ng balbas, at ang damit ay simple lang. Wala na ang CEO ng DeMarco Corporation. Ang nasa harap niya ay isang lalaking pagod. Isang lalaking ang mga mata ay puno ng lungkot at isang bagay na hindi niya mabasa. Parang may bumara sa kanyang lalamunan. Ang basahan na hawak niya ay nahulog sa sahig. Anong ginagawa mo rito? Hirap niyang tanong. Hinanap kita, Kath. Simpleng sagot ni Aidan, ang boses ay paos. Isang malamig na pader ang muling bumalot sa puso ni Kathleen. Para ano? Para tapusin ang kasunduan? Huwag kang mag-alala. Wala akong habol. Sa'yo na ang lahat. Hindi yon ang dahilan kung bakit ako nandito. Lumapit ito ng isang hakbang. Automatiko siyang umatras. Kath, please, hayaan mo akong magpaliwanag. Magpaliwanag? Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanya. Para saan pa, Aidan? Nakita ko na ang lahat. Nakita ko ang kontrata. Narinig ko ang bulungan ng mga tao. Malinaw na ang lahat. Umiling si Aidan. Ang desperasyon ay bakas sa kanyang mukha. Hindi mo pa alam ang lahat. Magsasalita pa sana si Kathleen nang biglang may dumating na panibagong sasakyan. Isang itim at mamahaling kotse na tila hindi nababagay sa simpleng baybayin. Bumukas ang pinto at mula doon, bumaba si Marco. Mas nagulat si Kathleen sa pagdating nito kaysa kay Aidan. Si Marco, ang nag-iisang DeMarco na naging mabait sa kanya, ay narito. Kathleen, thank God I found you, sabi ni Marco. Nagmamadaling lumapit sa kanya. Nilagpasan si Aidan na parang hindi ito nakita. Sinabi na sa akin ng mga tauhan ko na nagtatatago ka dito. Nag-alala ako sa'yo. Marco, paano? Hindi na yan mahalaga, sabi nito. Hinawakan ng kanyang mga braso. Ang mahalaga, ligtas ka. Halika, umalis na tayo dito. Ilalayo kita sa kanya. Tumingin si Marco kay Aidan. Ang mga mata ay puno ng pagkutya. Ano pa bang ginagawa mo rito, pinsan? Hindi ka pa ba tapos sa panloloko mo sa kanya? Nalito si Kathleen. Ang pagdating ni Marco ay parang isang sagot sa kanyang mga dasal. Isang kakampi, isang tagapagligtas. Pero nang tiningnan niya si Aidan, wala siyang nakitang pagkagulat o galit sa mukha nito. Sa halip, nakita niya ang isang malamig na determinasyon. Umalis ka na, sabi ni Kathleen kay Aidan. Ang desisyon ay buo na sa kanyang isip. Wala ka nang dapat ipaliwanag. Tumango si Aidan. Tama ka, wala na akong dapat ipaliwanag. Huminga ito ng malalim. Dahil siya ang magpapaliwanag ng lahat. Naglabas si Aidan ng isang cellphone mula sa kanyang bulsa at pinindot ang play. Isang recording ng isang pamilyar na boses ang umalingaw-ngaw sa hangin. Sapat na para marinig nilang tatlo. Oo, ako nga. Dahil hindi ka karapat-dapat sa lahat ng ito, Aidan. Ang boses na yon, pag-aari ni Marco. Natigilan si Kathleen. Ang mga mata niya ay napako sa cellphone pagkatapos ay kay Marco na ngayon ay namumutla at hindi makapagsalita. Ang boses ni Marco mula sa recording ay umalingaw-ngaw sa hangin, kasabay ng lagaslas ng mga alon. Para itong isang kulog na bumasag sa payapang hapon, natigilan si Kathleen. Ang mga kamay ni Marco na nakahawak sa kanyang braso ay biglang lumuwag
Nakita niya ang pagkasuklam at takot sa mukha nito. Isang emosyon na hindi niya pa kailanman nakita mula sa palangiting pinsan ni Aidan. Hindi pwede. Bulong ni Kathleen sa sarili. Boses ni Marco yon, sigurado siya. Pero ang mga salita, ang pait, ang inggit na bumabalot sa bawat pantig ay nagpakilabot sa kanya. Nababaliw ka na ba, Aidan? Sigaw ni Marco, namumutla ang muka. Ano yang pinagsasabi mo? Gawa-gawa lang yan. Umiling si Aidan, kalmado na ngayon ang kanyang boses. Hindi ito gawa-gawa, pinsan. Ito ang boses mo na kinakausap ang ating abogadong si Attorney Reyes 2 linggo bago ako nag-alok ng kasal kay Kathleen. Puro kasinungalingan, sigaw ni Marco. At sa pagkakataong ito, may lason na sa kanyang mga mata. Gusto mo lang akong sirain dahil nawala sa'yo si Kathleen. Ang tanga mo talaga, Aidan. Tangina mo, ito ang unang beses na narinig ni Kathleen na gumamit si Aidan ng masamang salita. Inilabas ko ang marriage agreement, tama. Pagpapatuloy ni Aidan, hindi inaalintana ang pagbabanta ni Marco. Pero ikaw ang nagplano ng lahat. Ikaw ang nasa likod ng pagbagsak ng Cathleya Cosmetics. Ikaw ang nagbayad kay Leo para gawin ang lahat ng yon. Napako ang tingin ni Kathleen kay Marco. Ang kanyang puso ay parang pinipiga. Si Leo, ang taong pinagkatiwalaan niya. At si Marco, ang taong nagbigay ng nangiti at porselas. Lahat ng ito ay isang laro. Pinagsasabi mo yan? Nauutal na tanong ni Marco, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng ibang kwento, ng guilty. Wala akong alam sa mga yan. Mayroon pa akong ebidensya, Marco, sabi ni Aidan, at muling pinindot ang cellphone. Sa pagkakataong ito, isa namang recording ng pag-uusap ni Marco at Leo ang umalingaw-ngaw. Detalye ng bayad, detalye ng plano, pati na ang pagtuturo kay Leo na ituro ang lahat ng sisi kay Kathleen. Narinig ni Kathleen ang pagbagsak ng kanyang mundo. Ang lahat ng sakit na naramdaman niya mula kay Aidan ay tila lumipad. Napalitan ng isang matinding galit at pandidiri kay Marco. Ginawa mo to? Sigaw ni Kathleen, lumapit kay Marco. Pinlano mo ang lahat? Ang pagbagsak ng kumpanya ko? Ang kasal namin ni Aidan? Huwag kang maniwala dyan, Kathleen. Depensa ni Marco, sinusubukang hawakan siya. Pinag-away lang namin kayo para. Dahil alam mong mahal ko si Kathleen. Biglang sigaw ni Aidan, ang galit ay umapaw na. At gusto mo akong makitang magdusa. Gusto mong mawala sa akin ang lahat. Kinuha mo ang mana ko, okay lang. Pero ang gamitin si Kathleen, ang sirain ang pangalan niya. Dahil hindi ka karapat-dapat. Hiyaw ni Marco, hindi na kayang magkunwari. Ang kanyang maskara ay tuluyan ng natanggal. Inilantad ang purong inggit at puot. Hindi ka karapat-dapat sa anumang bagay, Aidan. Palagi ka na lang ang pinapaboran. Palagi ka na lang ang nakukuha ang lahat. Ang yaman, ang respeto. At ngayon, pati ba ang babaeng ito na desperado lang na makakita ng mayaman? Nagsimulang tumawa si Marco, isang tawang puno ng kabaliwan. Oh, Kathleen, akala mo ba mahal ka talaga ni Aidan? Ginawa lang niya ang lahat ng yan para makuha ang mana niya, para tuparin ang kondisyon ng kanyang ama. Isa ka lang piyesa sa laro namin. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Marco, si Kathleen. Kung isa lang akong piyesa, ikaw ang demonyo na naglaro sa buhay namin. Sigaw niya, ang luha ay bumubuhos na. Pareho lang kayo. Pinaglaruan niyo kami. Ngunit bago pa man makapagsalita si Marco, 2 lalaki ang lumapit sa kanya at mabilis siyang hinawakan. Mga pulis. Hindi niya namalayan na kanina pa sila nakamasid sa di kalayuan. Mr. Marco De Marco, you are under arrest for fraud, conspiracy and attempted murder of character, sabi ng isang pulis. Gulat na gulat si Marco. Ano? Hindi. Aidan, ikaw ang may gawa nito.
Walang imik si Aidan. Tiningnan lang nito ang pinsan na ipinagkanulo siya. Habang inaakay ang nagwawalang si Marco palayo, tiningnan ni Aidan si Kathleen. Ang mga mata nito ay puno ng halo-halong emosyon, galit, sakit at pagkalito. Naiwan silang dalawa ni Aidan sa dalampasigan. Ang ingay ng mga alon, ang muling bumalot sa kanila. Ang ulan ay kanina pa tumigil, ngunit ang gulo sa kanyang puso ay nagsisimula pa lang. Hindi niya alam kung paano niya ito haharapin. Ang isang kasinungalingan ay natuklasan, ngunit ang isa pang kasinungalingan, ang dahilan kung bakit nag-alok si Aidan ng kasal, ay nakakabitin pa rin sa hangin. Tahimik lang si Aidan. Hindi siya nagtangkang lumapit, hindi siya nagtangkang magpaliwanag. Matapos ang pag-alis ni Marco, tumayo lang siya doon, nakatingin sa papalubog na araw. Hinahayaan si Kathleen na iproseso ang lahat ng narinig nito. Ang katahimikan niya ang pinakamalaking paghingi ng tawad. Alam niya na ang bawat paliwanag ay magiging isa na namang kasinungalingan sa pandinig ni Kathleen. Ang tanging paraan para maniwala ito ay sa pamamagitan ng kanyang mga kilos, kinabukasan at sa mga sumunod pang linggo. Hindi umalis si Aidan. Hindi siya pumasok sa coffee shop kung saan nagtatrabaho si Kathleen. Sa halip, araw-araw, nakikita siya nito sa dalampasigan. Nakikipag-usap sa mga mangingisda, tumutulong sa pagbubuhat ng mga bangka o kaya'y nagkukumpuni ng mga sirang net. Ang CEO ng DeMarco Corporation ngayon ay isang simpleng lalaki na humuhukay sa buhangin. Isang hapon, nakita ni Kathleen na nag-aayos si Aidan ng sira-sirang bubong ng bahay ng isang matandang mangingisda. Ang araw ay tirik at pawis na pawis ito. Hindi na niya napigilan. Nagtimpla siya ng isang basong malamig na kape at dahan-dahang lumapit. "Heto," sabi niya. Iniaabot ang baso nang hindi tumitingin dito. Inabot ni Aidan ang baso. Ang mga daliri nito ay bahagyang dumampi sa kanya. "Salamat, Kath." Hindi siya umimik. Pinanood lang niya itong uminom. "May mga papeles akong ipapadala sa'yo," sabi ni Aidan, pagkatapos uminom. "Patunay na tinanggihan ko na ang mana. Hindi na ako bahagi ng DeMarco Corporation." Napakunot ang noo ni Kathleen. "Bakit?" Tumingin si Aidan sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng isang bagay na ngayon lang niya nakita. Isang kalayaan. "Dahil naintindihan ko na. Ang tiwala mo ang mas mahalaga sa akin kaysa sa anumang yaman. Ikaw lang ang kailangan ko, Kath. Noon pa man." Walang bahid ng pagkukunwari sa mga salita nito. Walang pilit na pagpapaliwanag. Tanging isang simpleng pag-amin. Iniwan niya ito. Ngunit sa gabing iyon, hindi na muling manhid ang kanyang puso. Ang galit ay unti-unting napapalitan ng pagkalito. At pagkatapos, isang bagong uri ng sakit. Ang sakit ng pagsisisi. Isang linggo pa ang lumipas. Si Aidan ay nanatili doon, hindi nag-aapura, hindi nangungulit. Pinapakita niya ang kanyang pagbabago sa bawat kilos, hindi sa bawat salita. Isang umaga, habang naglalakad si Kathleen sa dalampasigan, nakita niya si Aidan na nakaupo sa buhangin, nakatingin sa pagsikat ng araw. Mukha itong malungkot, ngunit may kapayapaan sa kanyang aura. Lumapit siya at umupo sa tabi nito, may distansya. "Bakit ka nag-alok ng kasal, Aidan?" Tanong niya. Ang boses ay mahina. Kung totoo ang sinabi mo tungkol sa akin, bakit hindi mo sinabi? Bakit ka sinungalingan ang pinili mo?" Huminga ng malalim si Aidan. "Duwag ako, Kath. Duwag ako sa ama ko. Duwag ako sa pag-ibig ko. Akala ko, yun ang tanging paraan para makasama ka at matupad ang gusto nila. Nabulag ako sa takot na baka hindi mo ako tanggapin. Na baka tumanggi ka kung direkta akong nag-alok. Kaya ginawa ko ang pinakamaling desisyon. Patawarin mo ako." Ang mga salita nito ay tapat. Ang bawat isa ay tila nagpapagaling sa sugat sa puso niya. Nakita niya ang lalaking ito, ang lalaking minahal niya bilang kaibigan,
ang lalaking nakita niya sa mga mata ng pasakit. Hinarap niya si Aidan. Hindi mo dapat ginawa yon. Hindi mo dapat sinira ang tiwala ko. Alam ko, sabi ni Aidan. At araw-araw, pinagsisisihan ko yon. Hindi ko kailangan ng DeMarco Empire, Kath. Ang kailangan ko lang ay ang tiwala mo. Inabot ni Kathleen ang kanyang kamay. At sa unang pagkakataon, hinawakan niya ang kamay ni Aidan. Hindi na ito malamig. Ito ay mainit. Totoo. Let's start over, sabi niya. Ang mga mata ay nakatingin sa papalabas na araw. For real this time. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Aidan. Ngiti na puno ng ginhawa at pag-asa. Mahigpit nitong hinawakan ang kamay niya. Lumipas ang ilang buwan. Ang Cattleya Cosmetics ay unti-unting bumangon muli. Sa tulong ng isang bagong Kathleen na mas matatag at isang Aidan na ngayon ay isang tunay na kapartner sa lahat ng bagay. Isang araw, sa dalampasigan na naging saksi sa kanilang pagdurusa at pagbabago, lumuhod si Aidan sa harap ni Kathleen. Kinuha nito mula sa bulsa ang isang maliit na bagay, isang singsing na gawa sa mga kabibe at isang maliit na perlas, buo at perpekto. Kathleen Alcantara, sabi ni Aidan, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pag-ibig. Wala na akong yaman na maiaalok. Wala na akong posisyon. Wala na akong pangalang kayang ipagmalaki. Ang kaya ko lang ibigay ay ang aking puso na tanging ikaw lang ang laman at ang pangako na hinding-hindi na kita muling lolokohin. Inabot niya ang singsing. Will you marry me, Kathleen? Isang malaking nangiti ang lumitaw sa mga labi ni Kathleen. For real this time? Ngumiti si Aidan. For real this time. At sa harap ng nagniningning na karagatan, sa ilalim ng asul na kalangitan, sumagot si Kathleen. Ang puso ay puno ng pag-ibig na matagal nang hinintay na matagpuan. Yes, Aidan. Yes, I will.